referred to in this indictment. This is the verdict of the International People's Tribunal against President Rodrigo Duterte. Based on the testimonies presented before the court, the president is guilty of human rights violations in line with the alleged extrajudicial killings in relation to his campaign against illegal drugs and political persecution of some activists. Ayaw na lang magsalita. Bakit? Natatakot. Tignan nyo, ang daming mga kay Duterte, ayaw lang magsalita. Pero tignan nyo, pag si Duterte na aresto yan, dudura-duraan ng taga Davao yan. Maniwala kayo sa akin, ayaw lang ng mga taga Davao magsalita against kay Duterte kasi takot sila. Takot sila. Pero pag si Duterte nakulong yan, isa lang sasabihin ng mga taga Davao, listche ka, pistingyawa ka, buti nga sa'yo. Tignan nyo, maniwala kayo sa akin, kapag si Duterte inaresto ng ICC at ng Interpol dyan sa Davao, ang daming Pinoy na mga taga Davao magsasabi, buti nga sa'yo. Proseso ba yung pinatay ng mga adik? Joy Kabski, nasa batas natin, no, na kapag ikaw, matinong tao, sinuntok ka ng lasing, tapos namatay ka, nasugat, or halimbawa, hindi ka pa namatay, nasugatan ka. Ngayon, yung lasing na nanuntok sa'yo, idemanda mo. Anong resulta? Wala kang kalaban-laban kasi lasing ang nanuntok sa'yo. Ganon yon. Palibasa kasi magbasa kayo sa batas. Kapag baliw ang nanuntok sa'yo, kahit saksakin ka ng 3 beses dyan, kahit na hemorrhage ka na, no? At namatay ka, hindi makukulong ang baliw. Ang baliw at adik at lasing, walang pinagkaiba. Kahit dalhin mo sa Korte Suprema yan, hindi ka mananalo. Diba? Tapos sasabihin mo ngayon, dinaan ba sa tramang proseso ang nabiktima ng mga adik? Putang ina mo, sino ba namang abogado na magtanggol sa adik? Hindi ka talaga mananalo. Maliban na lang kung may hawak kang ebidensya laban sa kanya. Pag mentally capacity ill, wala kang kalaban-laban. Tignan nyo si Digong. Pag yan napasukan ng ICC ang Pilipinas at hinuli yan, tignan nyo, mag-declared yan na may sakit siya. Maniwala kayo sa akin. Magdi-declare yan na may sakit at malapit na siyang mamatay para hindi siya aristuhin. Ganun lang naman eh. Ganun yun. Ganun ang katotohanan. At take note, sana i-hold departure, magbaba na ng hold departure order ang Pilipinas. Bakit? Magulat na lang tayo, nasa West Philippine Sea na yan, nag-jet ski. Ganun yan. Ganun ang teknikan. Kung hindi magbaliw-baliwan, magsakit-sakitan. Ganun, yan ang tama na ginawa ni Gloria Arroyo noon. Kung hindi magbaliw-baliwan, magsakit-sakitan. Kapag may sakit ka, hospital arrest. Nakakulong ka, pero nasa hospital ka. Scapegoat reason yan. Tama yan, Ma'am Sil Ordanes. Masakit talaga ang katotohanan. Ganun ang gagawin yan. Tignan nyo. Paglabas ng warrant of arrest yan at pagpasok ng ICC at Interpol, biglang mag-declare yan, may sakit. Manguna na ako. Uunahan ko na. Ito sa totoo lang, isa lang naman sabihin ni Digong, wala naman akong hamon pa sa buhay. Presidente na ako. Nakamit ko na yung lahat ng gusto ko. Matanda na ako. Magsakripisyo na lang akong buhay. Mag-declared ako may sakit para si Bato, si Bongo, si Sara hindi madawit. Kasi ganun yan eh. Kapag binabaan ng warrant of arrest yan, kapag pumasok na ang Interpol at ICC sa Pilipinas, mag-declared yan may sakit. Ngayon pag may sakit, walang aresto, walang makulong, hindi na madawit si Bato, si Bongo, si Sara, at ang mga dawit na kapulisan. Ganon lang naman yun eh, yung mga alipores niya. Ganon ang kalabasan dyan. Pangunahan ko na kayo. Ilang politician ang gumawa niyan. Tingnan nyo yung mga nakulong sa pork barrel. Magulat ka, linggo-linggo no hospital. Linggo-linggo nagkasakit. Yun pa nga lang mga staff ni Sara Duterte sa Office of the Vice President, in-interview pa lang nung nakontempt, sinugod sa ospital. Kasi palusot nila yan. Sabihin may sakit para di makulong. Wag mong gayahin, hindi naman bagay. Di ba ang pangit pag ginaya si Duterte? So hindi ba kayo nagsawa?
Ganon ang katotohanan. Yeah. To be exempting from criminal responsibility, insanity is the complete deprivation of intelligence in committing the criminal act. Ngayon, hindi porket allies lang yan. Pagdating sa gulo, meron din po tayong allies pagdating sa korte. Kung hindi kayang kontrolin ng bansa natin ang mga tao na pasaway, di ba? Ang mga tao na naghahari-harian na wala naman sa power, ang ICC or ang Interpol, no, mismo ang gagalaw. Di ba? Kaya ako nagsabi sa inyo mga kababayan, kung hindi nyo alam, mag-research kayo kung ano ang function ng ICC sa Pilipinas or sa buong mundo. Hindi naman yan sasalihan, no, ng iba't ibang bansa. Katulad lang yan, katulad kay Kibuloy. Example kay Kibuloy ha. Si Kibuloy nakagawa ng hindi maganda sa Amerika. So walang jurisdiction ng Amerika na pumasok sa Philippines para arestuhin si Kibuloy. So ngayon, ano ba ang karapatan ng Amerika na arestuhin si Kibuloy? Meron po silang rights sa pamamagitan ng Interpol. So ang Interpol, yan po yung pinakapulis sa buong mundo na aaresto sa mga dayuhan na nagkakagawa ng krimen sa ibang lugar. Diba? Hindi lang sa Pilipinas, maraming bansa ang kaanib sa ICC or International Criminal Court. Diba? Lisa de la Cruz, wag mo kong sabihang syunga. Patunayan mo muna sa sarili mo kung anong na-achieve mo sa buhay bago mo ko sabihang syunga. Ikaw nagko-comment ka lang, ako dito, 1,000 ang nanonood sa akin. So I'm proud myself. Diba? To teach and to educate not only DDS but also the loyalist. Di ba? Wag mo kong sabihang syunga. Patunayan mo sa sarili mo na kaya mo kong abutin. Ordinaryong nag-comment ka lang. Ako vlogger ako. And I proud myself. Therefore, that the defendants Duterte and all other defendants are guilty. And all other defendants are guilty for crimes against humanity, war crimes and violations of law and legal instruments referred to in this indictment. This is the verdict of the International People's Tribunal against President Rodrigo Duterte. Based on the testimonies presented before the court, the president is guilty of human rights violations in line with the alleged extrajudicial killings in relation to his campaign against illegal drugs and political persecution of some activists. Sa oras na ito ay meron pong nai-impeach. Sa oras na ito, meron pong nai-impeach. Kaya mga kababayan, nais ko lang pong ipagbigay alam sa inyo. Nais ko lang pong ipagbigay alam sa inyo, mga kababayan, na si Sara Duterte po ay 100% impeach na sa Congress. So ang final decision na lang para ma-impeach siya sa buong Pilipinas ay ang Senado. No? So mga DDS, iyak na naman kayo. Sabi ko nga sa inyo mahirap kumalaban ng pader. Hindi kayo miyembro ng X-Men na kapag bumangga ng pader, tatagos. Hindi din kayo miyembro ng mga mutant na pwede niyong gayahin ang mukha ni Tarpulana at ni Tarpulano. Hindi kayo miyembro ng mga superheroes na kapag sinabi mong, Darna, ding, ang bato, ay magkakaroon ka ng superpowers. Hindi po ganon. Tao lang po tayo. Tao ang nagdesisyon na ikaw ay iluklok sa posisyon mong yan. Tao din ang magdesisyon para tanggalin ka sa posisyon mo. Yun po mga kababayan. Sa mga nagtatanong po ngayon, kung totoo ba ang balita na yan kasi hindi pa binalita sa TV, totoo po. Meron po tayong mga sources na pinagkukwaan
no, ng basihan para hindi po tayo masabihang fake news. Ma'am Gina Inglet, mega love shoutout dyan sa